Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa unang Biyernes ng buwan ng Hulyo. At ating nilalapit muli ang ating mga sarili, pinapabasbas sa kabanal-banalan, kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayong lahat na may pinagdadaanan na iba't ibang pagsubok o problema, naway alay natin sa Diyos, ibulong natin sa Kanya. At naway baguhin ng Diyos ang ating puso, maging kamuka ng puso ni Jesus. Malakas, matatag sa gitna ng mga iba't ibang problema at hamon ng buhay. Kung gusto natin magbago ang ating buhay, kailangan tayong maging kamuka ni Jesus sa Kanyang pagmamahal. Kung gusto natin magbago ang ibang tao, kailangan tayong maging matyaga sa pagmamahal sa kanila. Merong mga tao na ayaw na magmahal kasi nasaktan na sila. Pero pag ikaw ay nasaktan, magpagaling ka lamang. Paano ka gagaling? Sa tulong ng grasya ng Diyos. Pero isang malaking pagkakamali, kung titigilan natin ang ating pagmamahal, ang ating pagiging mabuti sa iba. Dahil dito tayo tinatawag ng Diyos. To love just like the Lord, to serve just like Jesus. At dito tayo mas pagpapalain ng Diyos. Sa mga pagkakataon na hindi tayo nakapagmahal at nakapaglingkod dahil sa ating pagkamakasariling mithiin at pagnanasa, sa mga pagkakataon na tayo'y nagpatuloy sa ating pagkakasala, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagindapating madaluyan na nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito,
kayong sumisikil sa nangangailangan, at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na inip kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang saba para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang mga taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati, at ang masasayang awitin ninyo magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong na magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog, at mula sa silangan pakanluran, hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pababayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpapalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Alleluia,
kayong mabigat ang pasan kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, umalis si Jesus. At sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa pinaniningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y nagkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga nagbabanal-banalan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating misa in honor of the Sacred Heart of Jesus. Napakaganda po ng dasal ng Sacred Heart of Jesus dahil habang tayo ay humihiling sa ating mga particular na intensyon, tayo po ay hindi tumitigil na nagpupuri sa Kanya kahit na hindi pa niya binibigay ang ating hinihiling. Tayo ay palaging naniniwala at nagtitiwala anuman ang ating tinatanggap, ito ay binibigay ng Diyos para sa ikabubuti ng ating buhay at para sa ikabubuti ng ating kaluluwa. Do not stop asking the Lord, even if God has not given what you want, because believe in the words of Jesus who said, "Ask and you shall receive." So we continue to ask and we continue to believe so that we can continue to be blessed by the Lord. Amen? May napanood po ako na isang interview tungkol po sa isang matandang lalaki. Ang pangalan po niya ay si Daniel Peterson. 82 years old na po ang matandang ito. At sabi po niya sa interview, kamatay-matay pa lang ng kanyang misis. Nung namatay po ang kanyang asawa, sabi po niya, para bang namatay na rin siya. 6 months po pagkatapos ng pagkawala ng kanyang misis, nagkukulong lang daw siya sa kanyang bahay. Nagmumukmok, umiiyak, nagluluksa. Ayaw po niyang kumain. Hinihintay na lang daw niya ang kanyang kamatayan. Pero nung isang araw, ito pong si Daniel lumabas, pumunta sa grocery. Bumibili po siya ng pagkain. Pero habang namimili daw siya, meron pong isang maliit na batang babae, 4 years old, ang tumatakbo at bigla gusto siyang yakapin. Ito naman pong matanda, yumuko at nagpayakap dito sa maliit na bata. At tuwang-tuwa po itong bata habang niyayakap siya. Alam niyo po, sabi nitong matanda, dahil po doon sa yakap na yon, nagbago yung kanyang buhay. Naramdaman po niya na may kahulugan, may halaga ang kanyang buhay. At naramdaman niya na nabuhayan muli siya. Tingnan niyo po, yung pinakitang kabutihan, kabaitan ng batang ito, ang nagligtas daw sa kanya. Minsan po nakakalimutan natin kung gaano kalaki ang naitutulong ng simpleng kabutihan natin sa ibang tao. Remember that, my dear friends, that simple act of kindness have a great power
to save other people. Yan po yung ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Bakit po si Jesus nakikikain, nakikisama, nakikisalamhuha sa mga makasalanan? Hindi po ba nakasulat po yan sa Biblia that bad company corrupts morals? Pag daw nakikisama ka sa mga masasabang tao, nagiging masama ka rin. Hindi po ba nag-aalala ang ating Panginoon na sa kanyang pakikisama dito sa mga makasalanan ay mahawa siya sa kanilang pagkakasala? Hindi po ba naiisip ng ating Panginoon na baka sa kanyang pakikisalamuha sa kanila, baka maging masama din ang kanyang pag-uugali at pagkatao? Pero may malalim at magandang dahilan ang ating Panginoon sa kanyang paglapit at pakikipag-upuan dito sa mga taong makasalanan. Kasi nga, gusto niyang magbago ang buhay nila sa pamamagitan ng kanyang simpleng pakikisama at pakikikain sa kanila. Isipin niyo po kung gaano kalaki ang impact o ang epekto ng kanyang pakikikain o pakikisalamuha kasama ng mga taong makasalanan. Buong buhay ng mga taong ito, sila po ay kinukutya, sila'y minamaliit na mga Pariseyo. Ang dami pong mga tao ang galit sa kanila. Iniiwasan sila. Pero tingnan niyo po kung anong epekto nito sa kanila. Imbis na magbago sila, imbis na magpakabuti sila, ito pa ang naging daan para mas lumayo sila sa Diyos. Kaya nga naging mas matigas ang kanilang mga puso. Pero dahil po pinansin sila ni Jesus, dahil pinahalagahan sila ng ating Panginoon, ito ang naging daan naman ng kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Tingnan niyo po ang nangyari din sa ginawa ni Jesus. Dahil sa kanyang pamamansin, kahit ang pinakamalaking makasalanan sa piling nila, si San Mateo, ang korap na opisyalis ng naniningil ng buwis, naging apostol, naging ebanghelista, nagbagong buhay para kay Jesus. Kaya nga po, sabi ni Jesus, dumating siya para pagalingin ang mga may sakit. Ano ang magpapagaling sa kaluluwa ng isang tao? Ito ang kabutihan. Ano ang magpapabuti sa isang tao kung hindi ang pagiging mabait mo sa taong yun? Anong makakapagbago sa isang tao? Walang iba kung hindi ang pagmamahal mo sa kanya. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Our mission in this life is to love and to serve the Lord and His people. Ganon po kasimple. Bakit tayo nandito? Para mahalin natin at paglingkuran ang Diyos at ang kapwa natin. And if you cannot love and serve others, at least do not hurt them. At least do not inflict any pain on them. At least do not become the source of the suffering of other people. Yan po yung problema ng napakarami sa atin, hindi po ba? Hindi na nga tayo mabait, nakukuha pa nating magsungit. Kung man naging masama ang ibang tao sa iyo, hayaan mo sila na lang ang maging masama. Huwag kang magpapahawa sa kasamaan nila. Huwag kang magiging masama kamukha nila. If you are hurt, then be better. Heal yourself. Ask God to make you whole and good once again. Because remember, if you cannot get healed, you will hurt others. At tandaan niyo po, hindi ka gagaling sa pamamagitan ng pananakit mo sa iba. Hindi ka magiging mabuti kung nagiging masama ka sa iba. Could you imagine a world wherein all of us are kind? Kay ganda po siguro ng buhay ng mundong ito kung lahat tayo, ang buti natin, ang bait natin sa bawat isa. Hindi po ba? Isipin niyo po yun.
Isang mundo na walang nagbubugnot, walang madamot, walang masungit, walang mainggitin, walang toxic, walang magagalitin, walang naninira, walang makasarili. Mahirap po ba ang maging mabait? Di po ba? Hindi. Pero bakit ba natin madalas sa buhay pinipili ang maging masama kesa sa mabuti? Bakit ba madalas pinipili natin ang maging makasarili kesa sa maging mabait sa iba? Bakit po hindi natin subukan araw-araw piliin na maging mabait? At makikita mo, magbabago ang kapaligiran mo. Kapag mabait ka, makikita mo magbabago ang trato ng ibang tao sa iyo. Pero ito lang po ang babala, ha? Maging mabait ka sa iba, pero huwag kang magiging tanga. Amen? Pasensya na po dun sa word, ha? Kasi ang dami sa inyo, ang bait-bait, pero nagpapakatanga. Ano po ang pagiging tanga o mangmang sa pagiging mabait? Ay yung inaabuso na sila, hinahayaan pa nila ang ibang tao. Bigyan nyo din po ng boundaries. Bigyan nyo din po ng limitasyon. Ang ibig ko lang sabihin, kailangan maging puro ang intensyon mo. Yan yung pagiging mabait. Pero kung nakikita mo na may masamang intensyon ang ibang tao sa iyo, lumayo-layo ka sa mga taong iyan. Hindi pagiging mabait ang hinahayaan mo na abusuhin ka ng ibang tao. Ang pagiging mabait ay ang pagkakaroon ng isang malinis na puso na ang kagustuhan mo ay mapabuti at maging masaya ang ibang tao. Subukan niyo po kung gusto niyo pong magbago ang buhay niyo ngayon. Yung lang kagising-gising mo, kiss mo naman ang asawa mo bago ka dumaing, bago ka magreklamo sa kanya. Yung umagang-umaga pa lang, yakapin mo ang iyong mga anak. Huwag mo muna silang sesermonan o sisigawan. Yung i-greet mo naman yung kapitbahay mo. Kahit na alam mo na sinisiraan ka, chinichismis ka, o naiinggit yan sa iyo. Yung bang bigyan mo naman ng merienda, yung security guard na nagbabantay sa trabaho niyo. Kung kayang pag nakakita ka na nakatayo sa bus, paupuin mo naman. Kung naman kaya mo ring tumayo at magtiis sa pagko-commute, paunahin mo naman yung ibang tao na makapasok sa tren, sa MRT, sa jeep. Yung ngumiti ka naman palagi. Huwag ka naman palaging nakasimangot dahil nakakapangit yan. Lahat po tayo, gusto po natin na magbago ang mundo. Amen? Marami po sa atin, gusto natin magbago ang ating bansa. Amen? Pero paano magbabago ang mundo at ang bansa natin? Simple lang po. Umpisahan natin sa ating sarili. Umpisahan natin sa ating sarili. Alalahanin natin na pinapansin tayo ng Diyos. Naaalala tayo ng Diyos. Pinagpapala tayo ng Diyos. Bakit mo pipiliing maging masama? Ngayong puro mabuti naman ang binibigay at binabahagi ng Diyos sa iyo. Gusto mo ding magbago ang ibang tao? Umpisahan mo sa pagiging mabuti at mabait sa kanila. Alam niyo po ba na meron tayong superpower? Meron po. Meron tayong lakas. Meron tayong kapangyarihan. At ano po? Ang superpower natin ay ang kabutihan. We have the power to change other people for the good by simply showing kindness to them. Kaya mo ding gawing masama ang ibang tao. Paano? Sungitan mo sila. Magpakita ka ng masamang ugali sa kanila. Pero, di ba, mas maganda, mas mainam. Pag pinaparamdam mo ang iyong malasakit sa kanila, makikita mong taong yan, magbabago siya para sa mabuti. Bakit hindi niyo po subukan? Try simply being kind today to save and to change someone's life.
Sabi po ni San Francisco ng Assisi, always preach the gospel. And when necessary, use words. Ang ganda po, no? Palagi inyong ipahayag ang mabuting balita at kung kailangan, gumamit kayo ng salita. Ang pagpapahayag po ng mabuting balita ay hindi lang gamit ang ating mga salita. Pero unang-una na dyan, nakikita ng ibang tao ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen? Bakit kaya ang dami pong mga tao umaalis sa ating simbahan? Bakit kaya merong mga nakukuha ng ibang sekta? Dahil ba marunong silang mag-preach? Hindi po. Dahil ba maganda yung kanilang paniniwala? Hindi po. Halos parehas din naman po ang ating paniniwala. Kung meron man, kakaunti lang yung pagkakaiba ng ating pananampalataya. Pero ang pinakadahilan, bakit ang dami pong umaalis sa simbahan, ito po ay dahil sa pag-uugali ng ibang nagsisimba at nananampalataya. Amen? Diyan po tayo nagkukulang. Ang dami po sa atin nagsisimba, nagdadasal, pero hindi natin tinatapatan ito sa ating mabuting pag-uugali. Ang dami po sa atin nagsisimba, nagdadasal, pero hindi nakikita ng ibang tao, hindi nararamdaman ng ibang tao. Buhay ang Diyos sa ating pamumuhay, sa ating pag-ugali, sa ating ginagawa. Tandaan niyo po, malaking bagay sa ibang tao ang pagiging mabuti at mabait mo. Isang dahilan po yan. Bakit palagi po akong nagmimisa dito po sa YouTube, sa Facebook, at araw-araw ginagalingan ko po ang aking pagpipreach, ang aking pag-humili sa inyo. Kasi alam ko po, ang dami sa inyo ang umaasa sa aking pamamahayag. Nakakataba po ng puso na nalalaman ko minsan may mga bumibisita dito sa simbahan na dahil sa aking mga humili, nabuhayan sila ng loob. Ang dami po na nagpapasalamat doon sa pagkakataon napaka-down ng kanilang naranasan. Nakarinig sila ng mga magagandang salita na nagsilbing gabay sa kanila para umayos ang kanilang buhay. Kaya nga po isang dahilan yan ng aking pagsisipag at aking paghihirap dito po sa aking misyon. Dahil naaalala ko, dito sa ginagawa ko, may natutulungan ako at may naliligtas akong tao. Ginagamit ako ng Diyos para maibalik ang ibang tao sa Kanya. Kaya nga po, sana wag po kayong magsawang maging mabuti at mabait. Kahit na hindi mabuti at mabait ang ibang tao sa iyo. Kasi palaging tandaan mo, sa iyong kabutihan, sa iyong kabaitan, may natutulungan ka at may naliligtas ka. May napapabalik ka sa Diyos. And remember, you are saving someone by your kindness. You are helping someone who is struggling. Hindi natin alam. Meron tayong mga katabi, merong ibang tao, sila'y nagdurusa na tahimik. There are people who are suffering silently. Sa pagtulong sa iyong pagiging mabuti, natutulungan mo sila at huwag kang mag-alala. Sa pagtulong mo sa kanila, nakikita ng Diyos, tutulungan ka din niya. So my dear friends, remember this. You are making the world beautiful by your kindness. And in the end, God will bless you abundantly with your generosity. Kaya yan po yung ating ipatulong, ipagdasal sa misang ito. Sabihin natin, kamahal-mahalang puso ni Jesus, palakasin mo ako, tulungan mo ako na maging mabuti at mabait araw-araw. Gamitin mo ako bilang pagpapala sa ibang tao at sa pamamagitan na ito, ako din ay mapuno ng pagpapala mo. Amen. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mahina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng Eucharistiyang ito, naway madama natin mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa kamal-mahalang puso ni Jesus ang ating mga partikular na intensyon. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong binubunsod na aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal, upang sa kipagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya tinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, sinibat, dugot, tubig, ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mong dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dinudulog sa batis ng kanyang pag-ibig.
Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kamalmahalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay at buhay na pananampalataya, at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa inyo, na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyaya ng aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala, naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo na wapo ako ng may habag at mabatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka.
Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap at pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad, kasama ng iyong sanlilikhang magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, ipagkaloob mo ang aking grasya, aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalininisang puso ng iyong magdalamhating ina. Ipinagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalininisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pag-alabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban at pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlong magandang dahilan para maging mabuti at mabait sa iba. Una, pag nagiging mabait ka sa iba, hindi mo alam na liligtas mo sila. You might be saving someone by your kindness. Pero pangalawa, maging mabuti at mabait ka dahil pinagpapala ang mga mabubuti at mababait. Mababasa niyo po yan sa Proverbs, sabi, by being generous, a person become prosperous and filled with benefits. Pinupuno, ginagantimpalaan ng Diyos ang mga mababait at ang mga mabubuti. At pangatlo at kahuli-hulihan, masarap ang maging mabuti. Nakakasaya, nakakataba ng puso, nakakapagbigay ng tuwa at galak ang pagiging mabait. Pag ikaw ay nalulungkot, subukan mong tumulong ka at ikaw ay sasaya. We become joyful by our service. Kaya nga pong ating assignment sa araw na ito, simply be kind. Ano yung maliit na bagay na pwede mong gawin, pagpapakita ng iyong kabutihan o kabaitan, kahit na hindi sa iyong pamilya, kahit na sa mga taong hindi mo kakilala. Be Christ today to others. At naway, ito po ang mag-spread, itong maging viral, ito ang kumalat, makikita mo man, umpisahan mo, kalaunan, babalik yan. Diba ang kasabihan? Life is an echo. You receive what you give. So if you want people to be kind to you, start by being kind to others. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.